Okay, so habang ginagawa ko 'tong video na 'to, hindi ko pa talaga alam yung presyo ng Note 40 Pro Plus 5G dito sa Philippines. Pero pag-uusapan na natin kung ano yung full specs ng phone na 'to, kumusta yung performance niya pagdating sa battery, sa gaming, at sa camera. At posible magkaroon ako ng follow-up video tungkol sa phone na 'to, so abangan niyo yan dito sa channel. Sa ngayon, pag-usapan muna natin 'tong phone na 'to. Okay, so una sa lahat yung nandito sa atin guys ay itong Obsidian Black, pero meron pa 'tong isang colorway, yung Vintage Green. Pero sa ngayon, gustong-gusto ko 'tong Obsidian Black kasi makikita nyo, syempre una sa lahat matte finish yung kanyang likod. So hindi siya kapitin ng smudges, ng fingerprints at ng mga alikabok. Pagkatapos mapapansin niyo na yung design niya, hindi lang basta plain. Hindi ko ma-explain pero ang social eh. Kahit na matte finish siya, ang social ng dating. Tapos yung camera module natin, may kalakihan ng kaunti at medyo may camera bump talaga tayo. Ayan. Medyo makapal-kapal din siya. Pero, yung kabuuan ng phone, napakanipis. Ayan. Tapos, ang flat ay yung kanyang itaas, tsaka yung kanyang ibaba. So, itong Note 40 Pro Plus 5G ay merong IP53, doesn't splash resistant. So, if ever matalsikan ng tubig, o kaya gamitin natin sa malikabok na environment, okay lang, walang problema. Dito sa taas ng phone, makikita natin yung ating secondary speaker, yung ating IR blaster, yung secondary microphone, at merong napaka-subtle na JBL branding dito. Dito naman sa may right side, makikita natin yung volume up and down buttons, pati na rin yung power lock button. Dito naman sa may left side, malinis na malinis. At dito sa may bandang ibaba, yung ating USB-C port, yung ating main mic, SIM tray, at yung ating main speaker. Ito yung ating SIM tray. So, dual SIM lang siya. Hindi tayo makakapaglagay dito ng micro SD card. At dito naman sa may harap, makikita natin yung ating punch hole selfie camera. At yung bezels nitong Infinix Note 40 Pro Plus 5G ay proportioned lahat. Yan. Curve yung display natin. Mamaya pag-usapan pa natin yan. Pero makikita nyo naman, pantay na pantay sa lahat ng sides. At kaya nung napansin nyo, dual speakers yung meron tayo dito sa Note 40 Pro Plus. Tapos JBL na yung kanyang speakers. Kaya makakaasa tayo na maganda yung separation ng left and right. Maganda yung quality kahit nakamax yung volume. So mas immersive kapag nanonood tayo ng movies, TV series, at kahit nag-games tayo. Tapos sa loob ng kanyang camera module, makikita natin yung active halo lighting. So nasa loob yan guys, ng mismong camera flash. Ayan o. Diba? Napaka-astig eh. Napaka-subtle lang. Ang liit lang nung kanyang halo lighting, pero ang astig ng ng effect. Hindi siya nakakasira dun sa kabuuang design ng phone. At ang maganda pa dyan, pwede natin yan ma-customize. Okay, so meron tayong light effect setting. So yung nakita nyo kanina ay AI. So meron pa tayong lively tsaka rhythmic. So tingnan natin tong lively. Ayan naman yung kanyang behavior. Ayan. Check natin yung rhythmic. Yan naman siya. Okay, o kaya pwede tayong mamili nung gusto nating color dito sa may bandang ibaba. Yan, depende kung anong light effect yung gusto natin. So, halimbawa, itong orange. So, itong active halo lighting guys ay magagamit natin kapag merong incoming calls, notifications, charging, games, music, at marami pang iba. So, kahit na nakabaliktad yung ating phone, unang tingin pa lang natin dun sa active halo lighting, alam agad natin na meron tayong notification. Present din dito sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G yung ating Magic Ring, yung parang dynamic island sa mga iPhone. So kapag meron tayong calls, meron tayong sinaksak na charger dito, o kaya nag-face unlock tayo, meron tayong makikitang ganyang effect dito sa ibandang taas. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang haptics, goods na goods guys yung feeling. Ang ganda ng vibration niya. So, I suggest gamitin nyo. Huwag nyong patayin para mas maging realistic yung pagta-type nyo dito sa keyboard. Okay, so dito naman tayo guys sa kanyang battery. So, 4,600 mAh yung kanyang capacity. 100 watts yung kanyang max charging speed. Sobrang bilis niyan. Parang laptop na. Pero meron pa tong wireless charging. 20 watts naman yung speed. So, medyo magkakaroon tayo ng mixed opinion pagdating sa capacity ng kanyang battery kasi karamihan sa ngayon, lalo na yung mga ganitong mid-range phone, dapat 5,000 at least yung kanyang capacity. Pero binawi naman kasi ng Infinix sa charging speed. Guys, 100 watts. Napakabilis nun. Para magkaroon kayo ng idea, charge ko yung phone na to 6% to 100%, 43 minutes lang.
Pagdating naman sa SOT or screen on time, dito sa PCMark, nakakuha tayo ng almost 12 hours. Again, napaka-decent na yan kahit pa 4,600 mAh lang yung capacity. Ngayon, pagdating naman guys sa display, meron tayo ditong 6.78 inch na Curve AMOLED, Full HD Plus yung kanyang resolution, 120Hz yung kanyang max refresh rate, 360Hz yung kanyang touch sampling rate, at aabot ng 1,300 nits yung kanyang peak brightness. So, as expected guys, dahil AMOLED to, napakaganda ng color production natin, vibrant yung display, ang pleasing sa mata ng mga images at videos na makikita natin dito sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G display. Pero check pa rin natin sa settings kung meron tayong capability na matimpla yung kulay at kung ano mga option ibibigay sa atin pagdating sa refresh rate. Okay, so good news guys, meron tayong dalawang preset na pwedeng piliin dito sa kanyang color style. Bright colored, kung gusto nating ma-enhance daw yung screen colors, at original color, syempre, mas natural yung color production. Tapos sa baba, yung color temperature, pwede nating matimpla. Napansin ko lang dito sa bright colored, siguro mapifix naman yan ng Infinix sa mga susunod na software update. Medyo aggressive or masyadong saturated yung kulay kapag ito yung pinili natin. Pakita ko sa inyo. Okay, so for example guys, makikita nyo dito sa thumbnail ng video ko na yung mukha ko talagang overly saturated, pulang-pula na dahil nga dun sa bright colored na preset. Ngayon, i-switch natin siya dun sa original color. So, ayan, naka-original colored na tayo na preset. Makikita nyo na nagbago yung kulay, mas okay siya compared kanina. So, I suggest sa ngayon, dun muna tayo sa original colored na preset at sana ma-fix ng Infinix sa mga susunod na software update yung color production kapag naka-bright colored tayo. Dito naman guys, sa settings ng kanyang screen refresh rate, meron tayong tatlong option. Kung gusto nating i-lock to 120Hz to 60Hz or auto switch naman tayo. Ngayon, medyo iba guys yung behavior ng refresh rate dito sa Note 40 Pro Plus 5G. Napansin ko na kahit naka-auto tayo, yung 120Hz nag-stay lang talaga siya kahit hindi na natin ginagalaw yung display. However, kapag nag-open tayo ng isang application or ng isang page na hindi naman kailangan ng mataas na refresh rate, halimbawa, yung settings, yung Chrome, Play Store, magsiswitch naman siya agad-agad to 60Hz. So, responsive pa rin naman kahit papano, pero hindi siya as efficient compared sa ibang mga phones na mataas yung refresh rate. At para dun sa gagamit dito sa Note 40 Pro Plus 5G sa video streaming, dito sa Netflix makikita nyo good news na yung ating max playback resolution, Full HD kasi yung ating widevine security level 1. And pagdating naman guys sa performance, itong Infinix Note 40 Pro Plus 5G, XOS 14 na tayo dito out of the box on top of Android 14. Dimensity 720 yung ating chipset. Yung ating RAM ay up to 12GB LPDDR4X. Tapos yung ating storage ay UFS 2.2. So yung ating 12GB na physical RAM guys ay pwede pa nating patungan ng virtual RAM or MEMfusion up to 12GB. So, check natin maya kung ano yung effect ng kanyang MEMfusion sa performance gamit yung Antutu. Gusto ko lang munang i-discuss sa inyo ng kaunti yung kanyang UI. So, napaka light naman. For the most part, okay naman siya. Di naman ako naka-feel na parang ang dami-daming features na hindi kailangan dito sa XOS. However, meron pa rin tayong ilang mga pre-installed applications, pwede naman natin yung i-uninstall. For example, meron tayong WPS Office, pwede natin i-uninstall yan kung hindi talaga natin kailangan. At ganoon din naman sa iba pang mga pre-installed apps. Okay, so ito guys, yung ating Antutu score, kapag naka-off yung MEMfusion or virtual RAM, 433,152. So, anong effect kapag naka-on yung MEMfusion? So, check natin. Ito guys, tumaas pa ng kaunti, naging 434,747. So, take note, parehong naka-game mode yan. So, talagang yan yung pinakamataas na score na makukuha natin sa phone na to. Okay, so dito muna tayo guys sa Asphalt 9. So, kagaya ng makikita nyo, walang problema. Napaka-smooth naman, walang frame drops. Pero pagdating sa graphics, hindi niya na-generate lahat. Pero, decent enough yung na-generate niya para maging pleasing pa rin sa mata yung buong gameplay natin. Pero ang pinaka-importante, kayang-kaya niya. Walang problema. Ayun, walang frame drops. Ayan. Walang stutter. Hindi siya struggle. Pero check pa rin natin sa ibang game.
Okay, so dito sa NBA Infinite, makikita nyo na halos lahat naman ng option dito sa kanyang graphic settings ay pwedeng ilagay sa super. Yan. Merong ilan na hanggang high lang talaga. Yung ating anti-aliasing ay naka-off. So, wala siyang enhancement pagdating sa texture ng ating gameplay. Ayan, madami ding naka-off. Okay? Pero, karamihan naman, kagaya na sinabi ko, ay naka-super. So, check natin ang performance. Okay, so dito sa mismong gameplay, guys, okay yung feels, magaan. Hindi naman siya hirap. Ayan. Okay naman. Napaka-responsive ng display. By the way, gusto ko lang din i-mention para dun sa mga nagkaplano talagang mag-games dito. Napaka-responsive ng display. Yes guys, para dun sa mga nagkaplanong mag-games dito, very capable tong phone na to, pero kagaya din na nakita nyo kanina, pagdating sa graphic settings, huwag natin i-expect palagi na makakayanan niya yung pinakamataas na setting. Pero yung setting na kaya niya, decent na. Okay, so dito naman tayo sa kanyang camera. So meron tayong 108 megapixels, 1.75 yung kanyang aperture. Meron na yung OIS or Optical Image Stabilization. Meron pa siyang kasamang dalawang 2 megapixels. Yung kanyang selfie camera naman, 32 megapixels naman. Okay, so ito guys yung ating selfie camera dito sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G. So naka 2K 30 frames per second tayo ngayon at yan yung pinakasagad na resolution na pwede nating ma-record dito. Okay naman, sharp naman siya, yun nga lang walang stabilization. So kung gagamitin natin yung selfie camera niya habang naglalakad tayo, nagre-record tayo ng video, asahanin natin na maalog talaga. Pero kung gusto nating enable yung EIS or Electronic Image Stabilization, mas magiging stable syempre. Makikita nyo ngayon habang naglalakad ako, pero medyo compromise yung quality. Gamitin lang natin yan kung wala tayong gimbal, tapos nasa sasakyan tayo, at kailangan talaga natin mag-record ng selfie video habang naglalakad. Ngayon, pag-usapan natin yung rear camera. Pagdating sa photos, okay naman. Actually, na-impress ako kasi maganda yung quality, maganda yung color reproduction, at yung kanyang detalye talagang okay. Maganda yung information ng mga photos. Pang ano talaga siya pang pwede natin gamitin sa mga pictures na gusto nating i-print. Pwede kasi meron siyang 108 megapixels na mode. Tapos kung i-upload naman natin sa social media, dahil nga 108 megapixels, hindi ganun ka compromise yung quality. Kasi nga, napaka-sharp na niya. So pag in-upload natin, kahit may compression sa Facebook, sharp pa rin yung itsura. Pagdating sa video, ganun din yung case sa selfie camera. May 2K 30 frames per second tayo para hindi stable. Pero kung gusto nating enable yung stabilization niya, mag-downscale to 1080p. So, ayun. Mas stable naman yung 1080p compared sa 2K pero compromise yung quality. So, ano masasabi nyo guys? Comment kayo sa baba. Okay, so far guys, ano masasabi nyo dito sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G? Comment kayo dyan sa baba kung sa tingin nyo ba sulit yung phone na to. At kagaya na sinabi ko kanina, abangan nyo kasi may posible na follow-up video ko dito sa phone na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.